Simulan na natin ang balitaan ngayong araw na ito. Narito ang mga lalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Magsasampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang Makabayan Coalition sa Kamara ngayong araw, December 4. Ayon kay Kabataan Representative Raul Manuel, sinusuportahan ito ng iba't ibang sektor tulad ng kabataan, urban poor at religious groups. Ang reklamo ay ukol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ito na ang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Duterte kasunod ng nauna mula sa civil society groups na inendorso ng Akbayan Party Lists. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Bataan Representative Geraldine Roman na ang ulat ng PSA ukol sa kawalan ng record ni Mary Grace Piatos ay maaring dagdag ebidensya sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa dokumento ng OBP, si Piatos ay pumirma bilang tumanggap ng confidential funds ngunit pinagdududahan ng pagkakakilanlan nito. Ayon kay Representative Jude Asidre, ang paggamit ng peking pangalan o gawa-gawang dokumento ay may tuturing na pagtataksil sa tiwala ng publiko. When we study the grounds for impeachment, merong betrayal of public trust, graft and corruption, misuse, misallocation of funds. Possibly this could be used as evidence. Yun lang ang nakikita kong implications, Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Commission on Audit o COA na umabot na sa 375 million pesos ang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023 mula sa 125 million noong 2022. Tumaas din ang travel expenses ng OBP na pumalo sa 42.58 million pesos noong 2023 kumpara sa 20.11 million noong 2022. Bukod dito, gumastos ang OVP ng 1.28 billion pesos para sa iba't ibang tulong. Ngunit napansin ng COA ang kakulangan sa tamang proseso sa distribution ng welfare goods. Sa kabila nito, nalagpasan ng OVP ang mga target nito sa socio-economic program delivery. Hataw Balita ngayon. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malayo pa ang lalakbayin ng Pilipinas para tuluyang masugpo ang ugat ng korupsyon. Ito ang naging pahayag ng Pangulo sa isinagawang 5th State Conference of the United Nations Convention Against Corruption, Implementation and Review sa Malacanang. Dagdag pa ng Pangulo, bukod sa paghimok na sumunod sa mga batas, kailangan ding maisulong sa lahat ang halaga ng integridad sa pagdilingkod bayan. We must shift away from merely enforcing compliance with laws, rules, and regulations to steering our people towards the practice of integrity in their daily lives. Integrity that is rooted in katapatan, malasakit, pakikipagkapwa, and bayanihan. These need to be reinforced and sustained. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Justice na nakalabas na ng bansa si Attorney Harry Roque. Ito ay matapos ang pag-amin ng dating spokesperson na wala na ito sa Pilipinas kasunod ng pagsasampa ng human trafficking charges laban sa kanya. Sa isang online press briefing, sinabi ni Roque na walang basihan ang mga akusasyon at idinidiin na wala siyang kinalaman sa operasyon ng Pogo sa Pampanga. Isinampa ng kanyang abogado ang counter-affidavit sa Department of Justice upang sagutin ang mga paratang. And in this particular case, the whereabouts of Attorney Harry Roque is unknown to us. Meron document na lumalabas that he's outside of the country. Sa supplemental affidavit, wala pong kahit anong aligasyon na ako po'y nag-recruit sa pamamagitan ng pananakot o panloloko at para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala pong kahit anong aligasyon na ginawa ko yung bagay na yan. Hataw Balita ngayon. Planong ipatawag ng DOJ panel si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque
sa isang clarificatory hearing upang tiyakin kung personal niyang inihain ang kanyang counter affidavit para sa mga akusasyon laban sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Roque na hindi na kailangan ng personal niyang pagdalo at iginit na nasunod ang mga regulasyon sa pamamagitan ng notarization ng kanyang affidavit sa Abu Dhabi. Kasunod ito, nag-request ang PNP-CIDG ng Precautionary Hall Departure Order laban kay Roque at iba pang mga respondent sa kaso. Hindi na po. Kung gusto nila ma-verify na ako'y sumipot, tawagan po nila yung consul na notarized at tawagan din nila si Ambassador Ver na personally present nung ako'y nanumpa. Pero wala po sa rules na kinakailangang ako'y magpakita dahil ang rules specify that I should take an oath before a government personnel na may kapangyarihan na magbigay ng oath. Hataw Balita ngayon. Dalawang support vessel ang namataan ng Philippine Navy na kasama ng isang submarine ng Russia sa West Philippine Sea noong November 28. Ang mga support vessel na ito ay ginagamit para sa refueling o minor repairs ng submarine. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy, bagamat sariling gamit ng sandatahang lakas ang naka-monitor sa mga foreign vessel na ito bilang bahagi ng AFP Modernization Program, ang ganitong insidente anya ay patunay na kailangan pang mapalakas ang underwater capabilities ng Philippine Navy. I mentioned earlier we monitored almost 13,000 maritime traffic or ships within our EEZ for the month of November. Included here is the submarine and the 58 PLA Navy and Chinese Coast Guard. So yes, this is part of our modernization. Hataw Balita ngayon. Nagsumite ang China sa UN ng chart na nagpapakita ng Baho de Masinloc bilang bahagi ng kanilang teritoryo sa kabila ng pagiging bahagi nito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS. Ayon sa Philippine National Maritime Council, labag ito sa soberanya ng Pilipinas at bahagi ng iligal na pag-angkin ng China noong 2012. Sinabi naman ng maritime expert na si Jay Batong Bakal na walang epekto ito sa legal na karapatan ng Pilipinas ayon sa UNCLOS. Hataw Balita ngayon. Isang minor na periatomagmatic eruption na tumagal ng 4 na minuto ang naitala sa Taal Volcano kahapon, bandang alas 5:58 ng umaga na nagresulta sa 2,800 meter na grayish flume. Ayon kay PHIVOX Director Teresito Bacolcol, nananatili sa alert level 1 ang bulkan dahil hindi pa tumaas ang monitoring parameters nito. Binigyan din ni Bacolcol na ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone ng Taal Volcano Island dahil sa posibleng panganib na mga pagsabog at ashfall. Hataw Balita ngayon. Samantala, patuloy na binabantayan ng PHIVOX ang bulkang Canlaon dahil sa tuloy-tuloy at mataas na sulfur dioxide emission nito. Ayon sa PHIVOX, may mga senyales ng nalalapit na magmatic eruption, bagaman hindi pa tiyak kung kailan at papaano ito magaganap. Nakita rin sa time-lapse footage ang ash emissions mula 3:49 p.m. hanggang 4:27 p.m. kahapon habang nananatili sa alert level 2 ang bulkan. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang dagdag na 5,000 Transport Network Vehicle Services o TNVS upang matugunan ang pangangailangan ng mga pasahero ngayong holiday season. Suportado ito ng TNVS Group na TNVS Community dahil pakikinabangan ito ng mga pasahero. Taliwas ito sa pananaw ng grupong Laban TNVS at sinabing magdudulot lang ito ng traffic sa kalsada. Hataw Balita ngayon. Magdadagdag ang Philippine National Police ng kanilang mga tauhan sa mga matataong lugar hanggang sa simula ng election period sa January 12 para sa kaligtasan ng publiko. Simula naman sa December 15 ay hindi na papayagang mag-file ng leave ang lahat ng pulis bilang bahagi ng kanilang heightened alert status na ipatutupad depende sa sitwasyon ng bawat rehiyon.
Bukod sa holiday season at election period, binabantayan din ng PNP ang anibersaryo ng CPP sa December 26. Asahan po ng ating mga kababayan na mag-i-increase din po yung ating police presence and visibilities, particularly doon sa mga areas na tataas po yung economic activities po. Hataw Balita ngayon. Patuloy na isinusulong ng Israel ang pagkakaroon ng direct flights mula Tel Aviv patungong Manila upang mapalakas ang trade at tourism sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, matagal na isinusulong ng Israel ang proyektong ito. Ngunit nahirapan itong maisakatuparan dulot ng geopolitical concerns. Sa pagkakaroon ng direct flights, inaasahang tataas ang bilang ng Israeli tourists sa Pilipinas, kung saan nitong taon nasa 14,000 Israeli nationals ang bumisita sa bansa. This is a matter that has been on the table for some time in the case of our national flag carrier, Philippine Airlines. So I expressed that we will relay the continued interest of Israel for direct flights. Ilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang kaugnayan ng Malacanang sa impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni Representative Joel Chua na abala ang mga kongresista sa kanilang distrito kaya hindi pa matitiyak kung susuportahan ang reklamo. May hanggang December 18 ang Kongreso para talakayin ang reklamo bago ang session break. Impeachment, the statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan, and we are not going to encourage that. Hataw Balita ngayon. Hindi dapat makaapekto sa mga mahalagang trabaho ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin ni Senate President Francis Chis Escudero. Binanggit pa nito na bilang mga senador, may tungkulin silang ipatupad ang mga batas na tutugon sa pangangailangan ng mamamayan at mga mahalagang isyu ng bansa. Nananawagan din siya sa mga kasamahan sa Senado na iwasan ang pagkomento ukol sa isyu upang mapanatili ang integridad ng impeachment trial at maiwasan ang anumang pagkiling o prejudgment. Hataw Balita ngayon. Limitado na ang oras ng Kongreso para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil papasok na ang panahon ng halalan. Ayon sa ilang mambabatas, maaaring abutin ng buwan ang proseso tulad ng kaso ni dating Chief Justice Renato Corona. Gayunpaman, nakasalalay din sa Senado ang pagkakaroon ng sapat na oras para sa paglilitis. Ano ang break natin? December 21. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami dahil election year, bandang Mayo na, okay lang pa. Hataw Balita ngayon. Inontra ni Representative Judah Sidre ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pagwawaldas ng pera ng bayan ang impeachment proceedings. Git ng mambabatas, ito ay mandato ng Kongreso sa ilalim ng saligang batas. Dagdag pa niya ang may issue ng pagwawaldas ay ang gumasta ng 125 million pesos sa loob lamang ng 8 araw. At ito ay ang Office of the Vice President kaya kailangan itong maimbestigahan. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that procedures such as impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Ito po'y mekanismo na nasa saligang batas. Hataw Balita ngayon. Nangangamba ang ilang motorcycle riders sa kanilang kabuhayan matapos maglabas ng kautusan ng Land Transportation Office na huhulihin ang mga walang plaka simula Enero 1
ng susunod na taon, 2025. Ayon sa mga rider, marami ang hindi nabibigyan ng plaka kaya't humingi sila ng tulong sa Senado upang ipaglaban ang kanilang hinaing. Nananawagan si Senator Francis Tolentino sa LTO na ayusin muna ang backlog sa mga plaka bago ipatupad ang kautosang ito. At kung hindi, magpapatuloy ang problema sa mga rider. Itong mga ito ulihin dahil walang plaka. Ang nagbibigay naman ng plaka, LTO. Yung binili yung motor, kasama na dapat yung plaka. So yung backlog ng LTO, 1.9 million o mahigit, and still growing, walang kasalanan ng mga riders. Ang may kasalanan, LTO. So napa-extend natin hanggang December 31 dahil nangako ang LTO, December 31, wala nang backlog. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng price guide ang Department of Trade and Industry para sa mga produktong laging present sa mga handaan tuwing holiday season. Batay po ito sa monitoring ng ahensya, ilang mga produkto ang dating nasa tamang halaga nagtaas po ng presyo habang ang ilan naman ay dating halaga pa rin ang nakalagay. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Attorney Cheryl G. Carbonell, ang OIC Director ng Department of Trade and Industry, Consumer Protection and Advocacy Bureau upang magbigay ng detalye ukol sa mga programa at aktibidad ng ahensya para mapanatiling nasa tamang presyo ang mga bilihin ngayong nalalapit na ang holiday season. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Carbonell. Good morning din po, Ma'am Annie, at good morning din po sa inyong mga tagapakinig ngayong umaga. Thank you very much po, Attorney Sherry Carbonell. Ang una ko pong katanungan, ano po yung status ng presyo ng mga pangunahing bilihin natin at kadalasang binibili ng mga consumer sa papalapit na holiday season po? Opo. So siguro Ma'am Annie, magbigay muna ako ng konting overview tungkol sa ating Noche Buena price guide. So yun nga po, naglabas na nga po kami nito mga November 17 po namin nailabas itong Noche Buena price guide, and it covers po 236 stock keeping units, iba't ibang brands at sizes po ng mga produkto na madalas nating inihahanda sa Noche Buena. So katulad nitong ham, fruit cocktail, queso de bola, queso, mayonnaise, sandwich bread, pasta, elbow macaroni, salad macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce, all-purpose cream. So, ang maganda po, Ma'am Annie, ngayong taong to, no? So sa lahat po ng kategorya, may pagpipilian po ang ating mga consumers ng mga produkto or mga SKU po ang tawag namin nila. Hindi po tumaas ang presyo. So across all the 12 categories po. And then, doon po sa apat na categories, no, yung queso de bola, sandwich bread, mayonnaise, all-purpose cream, lahat po yan ay walang pagtaas, no, ng presyo. And makikita po ng ating mga consumers, yung mga hindi po tumaas ng presyo, same price as of last year po. Ito po yung may nakamark na star. And then 50% po or 51% po ng mga products na yan ay hindi tumaas ang presyo. And then, yun naman pong may Christmas tree, 5% po yun out of the 236. Yun po ay bumaba pa ang presyo compared po dun sa presyo last year, Ma'am Annie. Okay, thank you for that, Attorney Carbonell. Ano po yung mga pangunahing bilihin na inaasang tataas pa ang presyo bagong matapos po ang taon? Opo. So sa sinabi nga po o sa pronouncement nga po ng aming secretary, si Secretary Chris Roque, no, wala na po tayong inaasahan pang tataas, no? Kasi po ang ating mga Noche Buena manufacturers naman po ay nag-commit na hanggang katapusan po ng taon, i-maintain po nila yung presyo na nasa price guide. So hindi na po yan tataas pa. Kaya nakakaasa po ang ating mga consumers na kahit na medyo late na silang mamimili, ay hindi po tataas ang presyo ng ating mga Noche Buena products. Okay, that's a very good news, ma'am, Attorney Carbonell. Now, let's say for example, sa kabila nitong ganitong klaseng kautusan at balita from the DTI na walang pagtaas na inaasahan o aasahan ng ating mga mamamayan,
Kung sakali na mayroon pa rin mag-take advantage ng mga negosyante po, saan maaring dumulog kung may mga complaints sila, and together also with some inquiries po ng ilang mga consumers natin? Attorney? Ang ating pong mga consumers ay maaari pong dumulog sa amin via email, consumercare@dti.gov.ph, o kaya po ay diretso kay Secretary, reportsec@dti.gov.ph kung sakali pong may makita silang nananamantala dahil nga po sa pagtaas or yung taas ng demand. So pwede kasing mayroong iba dyan na mananamantala at magtataas ng presyo ng sobra-sobra. So pwede po silang magreklamo dyan at mag-iibiga po kami. Okay. Attorney, can you discuss po yung tungkol doon sa sanctions, doon sa mga tindahan, mga grocery stores at mga supermarkets, kung hindi susunod doon sa mga presyo and let's say for example, may mga price ceiling na ipinatutupad po? Opo. So ma'am, ano ko lang din po yung sa price ceiling, no? So ang covered po, sa ngayon po kasi wala tayong price ceiling. Ang meron po ay price freeze, pero ito po ay covering doon sa mga goods na madalas po nating binibili pang araw-araw. Katulad po nitong mga sardinas, instant noodles, tinapay, kape, asin, sabong panglaba. Yan pong mga yan. Yan po ay naka-freeze po yan doon sa mga areas po na nasalanta ng mga nakaraang bagyo. Hanggang December 27 po, I think, yung ibang price freeze. So yan po, talaga pong mahigpit po ang papatupad ng DTI dyan. At kapag po nakita talaga natin na iba yung kanilang presyo or mas mataas than the price freeze, nagpapatwa po talaga tayo dyan ng administrative fine. Nagbibigay po tayo ng notice of violation. Ngayon, ito naman pong sa price guide, since po ito ay hindi po ito covered ng Price Act, no? At hindi po ito covered ng mga tinatawag natin basic necessities and prime commodities. Kung sakali po na magkaiba ang presyo at mapatunayan talaga namin nananamantala ang tindahan, meron po tayong pwedeng ipataw na administrative fine na hanggang 300,000 pesos po. Okay. Attorney Carbonell, base sa experience niyo po dyan sa inyong tanggapan, mayroon na ba tayong mga naparusahan? Yung sa price freeze, ma'am, meron na po. Opo. Pero ito pong sa price guide, ma'am, because ito naman po ay ipinalabas namin, and normally ito po ay ikino-coordinate din sa mga retailers even at the ground level po. So napapakiusapan po ang mga retailers na ibalik sa presyo sa level ng price guide. So kung magkaroon lang po siguro ng talagang sobrang pagtaas, yun po ang nag-iimbestiga kami, ma'am. Okay. Mayroon bang aasahan ng mga surprise visit ng inyong mga tauhan po to find out na talagang walang magsasamantala ngayong nalalapit na po ang holiday season, Attorney Carbonell? Ma'am, ang amin po mga monitoring teams ay araw-araw umiikot po. So, and every week po nagbibigay sila sa amin ng reports tungkol sa kanilang monitoring. And so far naman po, ma'am, ang nakikita namin is sumusunod talaga sila sa price guide at saka po dito sa pinapatupad na price freeze po natin sa mga areas na nasalanta ng bagyo. Okay. Ma'am, samantalay na rin po namin yung pagkakataon. Can you brief us tungkol dito sa e-report system for online consumer complaints? What is this all about, ma'am? Ma'am, ito pong e-report is an initiative po ng aming e-commerce bureau, no? Kasi nga po yung mga consumer complaints na from online transactions. So, meron po tayong partnership with DICT through their eGov app. So, kung sakali po ng ating mga consumer ay may nabili online tapos meron silang reklamo, pwede po silang via the app ng eGov app dun sa e-report, and then piliin lang po nila yung e-commerce. At pagkatapos po kung ano man po yung reklamo nila, yan po ay babagsak sa aming e-commerce bureau, at ang aming e-commerce bureau po ang siyang magko-coordinate dito sa mga iba't ibang ahensya na may jurisdiction sa mga reklamong ito. At itatrack din po ng aming e-commerce bureau yung resolution ng complaints po nila. Okay. Ma'am, we have a lady DTI secretary. May we know from you, ma'am, kung ano yung mga marching orders niya and of course yung mga priorities na gusto ipatupad ng ating bagong upo na DTI secretary?
Ma'am, syempre po siya ay known kasi siya as an MSME champion. So yan po ang isang sektor na gusto niyang palakasin, no, yung ating mga micro, small and medium enterprises. So noon nga pong undersecretary pa lang siya, yun pong pagpapautang sa ating mga SME. Pinadali po niya yan. At saka po yung ating One Town, One Product na programa, mas pinalakas po niya yan. Nagbigay po siya ng mga mentorship na opportunities para sa ating mga MSME. So yan po ang isang malaki niyang programa, yung MSME development. Sa pagdating naman po sa consumer protection, ito po ay ang kanyang mga directions is yung mas mapalakas pa yung ating consumer complaints handling. Sa pamamagitan po ng paggamit ng mga teknolohiya, no. Tinitignan na rin po natin paano gagamitin ang artificial intelligence dito para mas mapabilis ang pag-resolve ng consumer complaints. Ganun din po sa presyo, ang kanya pong mandato or ang kanyang directive is make sure na talagang bastante ang presyo at walang nananamantala or walang mga sobra or price manipulation po sa ating merkado. Okay. At this point po, Attorney Carbonell, baka mayroon pa po kayong mga reminders at iba pa mga announcements na inyong tanggapan na nais ninyo iparating sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood dito sa Hataw Balita. Please go ahead. Thank you, Ma'am Annie. So kunin ko na lang po itong oportunidad na ito, no, na bigyan po ng kaunting mensahe ang ating mga consumers. So para po dun sa mga nagpaplano na mamili ngayong pang Noche Buena, ang amin pong payo, i-download niyo po ang price guide ng Noche Buena sa aming website. And kung kayo po ay nagbabudget, maaari po ninyong tignan yung mga nakamark na star o kaya po Christmas tree para po kayo ay makatipid at inyo pong makita na ang mga presyong ito ay same as last year or mas bumaba pa. And syempre po gamitin po natin ang ating karapatang pumili, magkumpara ng mga brands at mga prices sa merkado. And check po ang label ng produkto, expiration date po, tignan niyo maigi. Also, mag-take advantage din po kayo kung may mga promo at may mga bundles po ang mga tindahan na ini-introduce. Siyempre po kung pibili po kayo, ang aming pong payo ay dun po sana sa mga reputable na mga tindahan, para kung sakaling tayo ay may reklamo, mas madali po natin maibabalik yung produkto. And kung sakali pong may makita kayong mga pagsasamantala sa presyo, i-report nyo lamang po ito sa DTI, sa consumer care at dti.gov.ph or sa report2sec@dti.gov.ph. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Cheryl G. Carbonell, ang OIC Director ng Department of Trade and Industry, Consumer Protection and Advocacy Bureau. Thank you and good morning po. Thank you din po, Ma'am Annie. Maraming salamat po and magandang umaga po sa lahat. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Yes, magandang araw, amigo Annie. Ilang oras matapos ang pagdeklara ng martial law sa South Korea, ipinangako ni President Yoon Suk-yeol na agad na niya itong iuurong. Kasunod ito ng kontra ng nasa 190 na mga mambabatas sa parliamentary ng naturang bansa para pigilan ang pagpapatupad ng nabanggit na decree. Naunang idineklara ni President Yoon ang martial law para pigilan ang sinasabing anti-state forces na kabilang sa kanyang mga kaaway sa politika. Hataw Balita ngayon. Nagbanta naman si United States President-elect Donald Trump sa pamamagitan ng social media na may kakaharaping parusa ang mga responsable sa pagkidnap ng mga hostages sa Gaza kung hindi sila palalayain bago ang kanyang inaugurasyon. Mula naman sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano. Live! Hataw Balita ngayon. Hello Oraline, kumusta kayo dyan? Ano ba ang mga detalye sa pahayag ni President-elect Donald Trump? Marie, nagbanta si President-elect Donald Trump sa mga nasa gitnang silangan kaugnay ng mga hostages sa Gaza.
sinabi ni Trump na those responsible will be hit harder than anybody has been hit in the long and storied history of the United States of America. Samantala, nanawagan ng Hamas ng pagtigil ng digmaan at ang agarang pag-withdraw ng mga Israeli forces mula sa Gaza bilang kondisyon sa pagpapalaya ng mga bihag. Pero ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, magpapatuloy ang laban hanggang sa tuluyang mapuksa ang Hamas at matiyak ang kaligtasan ng Israel. Balik sa'yo, Marie. Yes, Oraline, alam mo, talagang malungkot na balita palagi pag ganito ang pinag-uusapan natin. Pero ilan na ba ang mga nasawi mula nang magsimula ang digmaan noong October 7, 2023? Oo, Marie, kinumpirma ng mga Gaza officials na since the start of the war noong October, over 44,400 mga Palestinians ang nasawi at kinumpirma din ng Hamas noong Lunes na 33 hostages have died as well. Marie. Oraline, sana nga matapos na itong mga digmaan na ito. Salamat, Oraline Quijano, mula naman sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Magpapadala ang Estados Unidos ng $725 million na halaga ng mga missiles, bala, anti-personnel mines at iba pang armas sa Ukraine upang palakasin ang depensa nito laban naman sa Russia. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Secretary of State Anthony Blinken nitong Lunes, December 2 na magpapadala ang Estados Unidos ng $725 million na halaga ng armas sa Ukraine bago matapos ang termino ni Pangulong Joe Biden. Kasama sa package ang Stinger missiles, bala para sa HIMARS, mga drone at mga anti-personnel mines. Tiniyak ni Blinken na hindi lamang ang Estados Unidos kundi higit 50 bansa rin ang magbibigay ng suporta sa Ukraine upang maipagtanggol nito ang sarili laban sa agresyon ng Russia. Sa kabuuan, tinatayang aabot na sa halos $5 bilyong ang nagastos ni Biden mula sa Presidential Drawdown Authority o PDA na nagpapahintulot sa kanya na kumuha ng armas mula sa mga stock ng bansa upang tulungan ang mga kaalyado. Noel Poliarco, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagdulot naman ng matinding epekto ang isang makasaysayang lake effect snowstorm sa mga estado mula Michigan hanggang New York sa Estados Unidos. Ito naman ang nag-iwan ng hanggang 5 talampakang yelo at nagdulot ng malawakang pagkaantala sa pagbiyahe. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Nagpatuloy ang matinding snowstorm mula Michigan hanggang New York, United States na nagdulot ng hanggang 5 talampakang niebe at malawakang pagkaantala sa mga highway gaya ng Interstate 90. Bandang hapon ng Lunes noong December 2, isinara ang bahagi ng Interstate 94 sa pagitan ng Hartford at Watervliet sa Michigan na masangkot sa aksidente ang mahigit 12 sasakyan at 15 sasakyan pa ang nawalan ng preno sa parehong lugar. 47 ang nadamay sa aksidente, kabilang ang 3 malalaking truck habang isang driver ang nagtamo ng critical injuries. Nagdeklara ng state of emergency ang estado ng New York, Pennsylvania at Ohio at ipinakalat ang troops sa National Guard upang tumulong sa clearing operations. Samantala, ang mga lugar sa paligid ng Great Lakes tulad ng Erie at Lake Ontario ang nakapagtala ng pinakamakapal na yelo na umabot sa 65.5 inches sa Barnes Corners, New York. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakararanas naman ng magkahalong senyales ang ekonomiya ng Estados Unidos. Bahagyang bumuti ang manufacturing. Gayunman, inanunsyo ng isang pinakamalaking pribadong kumpanya sa bansa ang pagtanggal ng libu-libong manggagawa bunsod ng pagbabago-bagong kondisyon sa merkado. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Bumagal ang contraction ng sektor ng manufacturing sa United States nitong Nobyembre. Tumaas ang ISM Manufacturing PMI sa 48.4 mula sa 46.5 na nagpapakita ng mas mabagal na paghina sa industriya.
Bagamat may pag-angat sa mga bagong order sa unang pagkakataon sa 8 buwan, nababahala ang mga kumpanya dahil sa posibilidad ng mas mataas na taripa sa mga inaangkat mula sa China. Nagbigay din ng babala ang mga ekonomista na hindi patiyak ang tuluyang pagbangon ng sektor dahil sa mga hamon tulad ng mataas na gastos sa konstruksyon at kawalang katiyakan sa hinaharap ng pulisiya sa ekonomiya. Samantala, magtatanggal ang Cargill ng tinatayang 8,000 empleyado, katumbas ng 5% ng kanilang global workforce. Ang desisyong ito ay dulot ng pagbaba ng presyo ng mga produktong pagkain at pagbawas ng supply ng baka sa US. Ayon sa Cargill, bahagi ang hakbang na ito ng kanilang pangmatagalang estratehiya upang mapanatili ang kanilang competitiveness at palakasin ang operasyon sa gitna ng nagbabagong merkado. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mahigit 80,000 manok na ang kakatayin sa isang commercial na poultry farm sa Otago, New Zealand matapos kumalat ang bird flu na H7N6, isang mataas na pathogenic na strain ng avian influenza. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Kilos ang Ministry for Primary Industry o MPI sa paglalagay ng mahigpit na biosecurity measures sa mainland poultry farm kung saan natuklasan ng outbreak. Sinuspindi rin ng MPI ang pag-export ng live at raw poultry commodities sa mga bansang nangangailangan ng bird flu-free certification. Ayon kay Ray Smith, Director General ng MPI, ang virus ay mabilis na kumalat sa 4 na malaking barn sa nasabing farm. Dahil dito, mahigit 80,000 manok ang kailangang patayin upang pigilin ang pagkalat ng sakit. Inumpisahan na rin ang pag-trace ng galaw ng tao, produkto at hayop papunta at palabas ng farm sa loob ng huling 2 linggo. Ayon pa kay Smith, ang virus ay nagmula sa mababang pathogenic strain na karaniwang nakikita sa mga waterfowl tulad ng duck at swan. Kapag ito'y nag-mutate sa loob ng poultry farm, nagiging mataas ang pathogenicity nito at mabilis na kumakalat. Dagdag pa niya na walang panganib sa kalusugan ng tao ang outbreak na ito at ligtas sa mga itlog mula sa virus. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Pinalala ng paglahok ng mga katutubong Manduroko sa pagmimina ng ginto ang pagsusumikap ng Brazil na sugpuin ang mga iligal na gawain sa Amazon ayon sa ilang environment agent. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Malingasan. Hataw Balita Ngayon. Ang Manduroko Territory na kasing laki ng Switzerland at matatagpuan malapit sa ilog ng Tapajos ay isa sa mga tinututukang lugar ng illegal na pagmimina sa Brazil. Bawal sa batas ng Brazil ang pagmimina sa mga teritoryo ng katutubo, ngunit dumarami ang mga miyembro ng tribo ng Manduroko na sumasali sa mga illegal na operasyon. Sa isang nakalipas na operasyon ng Environmental Protection Agency ng Brazil, nakita ang isang kampong tinakasan ng mga minero matapos marinig ang mga helicopter. Nakita ng mga operatiba ang mga lutuan at mga aso at sinira ang mga motorsiklong ginagamit sa pagkuha ng ginto. Ayon sa mga lider ng tribo, tinatayang 40% ng pagmimina sa lugar ay isinasagawa ng mga katutubo. Naging sanhi ng pagkakabahagi sa tribo ang pagmimina. Ngunit ayon sa mga lider, ang kakulangan sa tulong ng gobyerno ang nagtulak sa kanila upang maghanap ng ibang paraan upang makatawid sa kahirapan. Napansin ng mga otoridad na tumaas ang ekonomiya sa Jacarecanga, isang munisipalidad na may mataas na per capita GDP na 90,000 reais. Ngunit ito ay dahil sa mga illegal na kita mula sa pagmimina ng ginto. Bagamat may kahirapan sa lugar, hindi gaanong kinokolekta ang buwis mula rito, na pinalala ng pagtanggap ng suhol ng mga lokal na pulis mula sa mga negosyanteng nagmimina. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naranasan naman sa Australia ang pinakamainit na spring season sa kasaysayan. Bunsod ng matinding panahon, nagdulot ito ng mga pagbaha sa East Australia. Itong humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon.
naitala ang pinakamainit na spring sa kasaysayan ng Australia ngayong 2024 na may temperaturang 2.5 degrees Celsius na mas mataas kumpara sa pre-industrial levels. Umabot sa 2.08 degrees Celsius ang average na itinaas ng temperatura ngayong season na nalampasan ang dating record noong 2020 kumpara sa baseline 1961 to 1990 average. Ngayong unang linggo ng tag-init, inaasahan ang isa pang heatwave na may temperatura sa Western Australia na maaaring umabot ng 47 degrees Celsius. Ang mainit na tubig sa karagatan sa paligid ng Australia ay nagpapalakas sa init na nagiging sanhi ng mas maraming bagyo at pag-ulan. Samantala, binaha ang silangang bahagi ng Australia dahil sa malalakas na ulan at bagyo noong nakaraang linggo. Nakaapekto ito sa Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania at South Australia na nagdulot ng pinakamalakas na pag-ulan sa loob ng maraming taon. Ayon kay Dr. Andrew King, ang matataas na antas ng moisture mula sa mainit na karagatan ang nagdulot ng matitinding pag-ulan at bagyo na mas pinapalala ng pagbabago ng klima. Hinikayat ni New South Wales State Emergency Service Acting Assistant Commissioner Paul McQueen ang publiko na iwasan ng pagmamaneho sa baha at maghanda para sa panahon ng patuloy na pagbagyo. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. At magandang balita naman po para sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia at Japan. Magsasagawa ng consular service o mobile services sa Najran, Saudi Arabia mula December 6 hanggang 7 at Anti-Red Tape Authority Caravan naman sa Tokyo, Japan mula December 7 hanggang 8. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magsasagawa ng consular mobile services para sa mga kababayan natin sa Najran, Saudi Arabia. Gaganapin ito sa December 6 to 7 sa Florida Inn. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, notarials, visa applications, verification of contracts at SSS. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHLinJeddah. Magkakaroon naman ng Anti-Red Tape Authority Caravan sa Philippine Festival sa Tokyo, Japan. Gaganapin ito sa December 7 to 8 sa Yoyogi Park, Tokyo. Ilan sa mga magbibigay ng serbisyo ay ang Davao City Chapter ng Integrated Bar of the Philippines, PhilHealth, Pag-ibig Fund, SSS at PRC. Para sa listahan ng mga serbisyo yung pagkakalob ng ahensya, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Japan sa facebook.com/PHLinJapan. Naglabas naman ng holiday closure advisory ang Philippine Consulate sa Barcelona, Spain. Sarado ang konsulado sa December 6, 24, 26 at December 31 to 30. Sarado ang konsulado sa December 6, 24 to 26 at December 30 to 31. Maaari naman tumawag sa kanilang emergency hotline sa 34-679-324-462 kung kailangan ng tulong sa pagtawag ng pulis o ospital o pangangailangan ng travel documents at iba pang emergency. Samantala, maaari nang i-claim ang mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Oman. Maaari magtungo sa embahada mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon para makuha ang inyong mga passports. Huwag kalimutang dalhin ang inyong old passport at resibo. Para sa listahan ng available passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Oman sa facebook.com/PHLinOman. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po muna ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Wednesday, December 4, 2024.
Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung northeast monsoon po natin ay nakakaapekto na lamang dito sa may extreme northern Luzon area at ayon sa ating latest satellite image, meron po tayong namamataan na linya ng mga kaulapan na nakaapekto sa may silangang bahagi ng northern Luzon. So dahil po yan sa epekto ng northeast monsoon or pagsasalubong ng hanging amihan or northeast monsoon at yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So dyan po nagsasalubong yung dalawang hangin po na yan. Yan po yung shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin na nakita po natin na nakakaapekto ito sa may silangang bahagi ng northern Luzon. So possible po sa may hilagang Luzon area ay makakaranas pa rin po tayo ng maulan na panahon dulot po ng epekto nitong shear line. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So asahan po natin yung generally fair weather conditions sa malaking bahagi po ng ating kapuluan, liban na lamang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan dulot po ng mga localized thunderstorms. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon dahil inaasahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Sunrise po natin ay 6:07 a.m. at sunset ay 5:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.pust.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapaalala po ang Department of Health sa publiko sa masamang epekto ng maling paggamit ng antibiotics or antibiotics. Ayon sa DOH, mahalagang matutunan ang responsableng pag-inom ng antibiotics upang maiwasan ang masamang epekto ng maling paggamit nito. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Bakit po ba natin lagi sinasabi na kailangan take antibiotics responsibility? Kasi there's a really the bacteria or other microorganisms really have the ability to ever adapt, mag-iba sila ng anyo na pwedeng yung mga antimicrobial na gamitin natin, hindi na siya tumatalab, no? Posibleng magdulot ng antimicrobial resistance o AMR ang maling pag-inom ng antibiotics. Ayon sa Department of Health, ang AMR ay kondisyon kung saan hindi na tumatalab o epekto ang isang gamot o antibiotic para gamutin ang nakakahawang sakit na dulot ng bacteria, viruses, fungi at parasite. Ilan sa mga maling pag-inom ng antibiotics ay ang sobra o kulang sa dosage, poor sanitation at hygiene. Ayon sa DOH, mas nagiging mahaba at mahal ang gamutan ng sakit kapag nagkaroon na ng mga side effect ang mga gamot. Paalala ng DOH, bumili sa mga lisensyadong tindahan lamang para matiyak na lihitimo ang antibiotic at maiwasan ng counterfeit. Huwag mag-self-medicate, sundin ang prescription ng doktor. Huwag agad uminom ng antibiotic kapag simpleng karamdaman lang at magpabakuna. Yung mga karaniwang infection po na mahirap gamutin dahil sa AMR, katulad ng TB, tuberculosis, specifically yung mga multi-drug resistant tuberculosis, even yung HIV-associated TB. Lane Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang maghahatid ng mga bago at maiinit na balita. Dahil sa mga darating na araw, kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot po ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyang solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa,
at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilalan ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.